I never really saw Isang Daang Tula Para Kay Stella and ito as your typical romance story. It's actually, you know, how we learn to love ourselves by falling in love with the, ayaw ko sabihin wrong people eh. Because these people, parang kahit dumaan lang sila sa buhay mo, they become instrumental para matagpuan mo yung love mo for yourself. Wow, mic drop to the two people. Thank you so much. All right, another hand, please. Ladies and gentlemen, ayan. All right, there we go. Takbo, Ate Ki! All right, hi. Nag-hi lang ata. Nag-hi lang po. Hello. Magtatanong ka na? Okay lang. Bakit daw po limerence? Bakit daw po hindi love? Ako ba? Ako ba? Yung limerence, na-learn ko rin yung word na yan. Sa mga Gen. Well, hindi lang sa mga Gen Z. Because the past years, I was undergoing psychological consultation. So, nung nasabi sa akin ng doktor ko kung ano yung difference ng limerence sa love, parang napaisip ako sa nakaraan ko. Parang in-evaluate ko yung mga past relationship ko, not necessarily romantic. And maraming times, para sa akin, limerence pala sila. Sino dito yung ano? Sige, aminin nyo. Nung dinidefine yung limerence sa movie, sino dito yung napaisip din sa sarili nilang buhay? Diba? So, and ako, when I learned about the concept of limerence, I look back on the original movie and tinanong ko sa sarili ko, in love ba talaga si Fidel? Or limerent lang siya kay Stella? So yun ang isa sa mga gusto kong i-ano dito, parang i-tackle dito sa sequel. Parang yun na, yung original movie kasi si Fidel was more in love with the idea of impressing Stella, of being admired by Stella. So it wasn't, para sa akin as writer, it wasn't really, you know, pure love. Parang may element siya ng limerence. So tinry ko lang siyang i-correct dito sa sequel. Yun. Alright, there we go. Thank you so much. Another person that who's gonna ask a question is over here. Hi, good evening po. Doon po kila Sir JC sa kanila Ma'am Bella. Ano po yung preparation na ginawa niyo nung bring back niyo yung character nila before, tapos yung addition ng layer nung characters nila na may experiences nila in this movie? Ano po yung process nila? Ginawa niyo yung character na sa awit na po. Thank you. Hindi ako nagtagumpay. This is my probably second time na, kasi from the theater we always reruns and everything. So this is my second time na babalikan ko yung character na ginawa ko dati. Kasi sinabi ko to before, sabi ko hindi ko maalala yung Isang Daang Tula Para Kay Stella. Kasi nung ginagawa namin yung sobrang busy ko. I was juggling a Cinemalaya film, nasa I Can Do That ako, may Once Upon a Time ako, tapos meron pa akong nabubulok. Anong Isang Daang Tula? Oh, hindi ko maalala yung mga nangyari nun. Ang naaalala ko lang na the 3-word rule. So, yun yung minumultitask ko sa gitna ng puyat at pagod ko nung araw na yun. So, nung binalikan ko siya ngayon, parang naka-embed sa akin si Fidel. In terms of, kada shot kasi nitong pelikula,
conscious ako dun sa three-word rule at dun sa inferiority complex niya and his insecurities. So this time, nag-focus ako dun sa part na paano ko kaya isi-serve ngayon na nasa tinatry ko na huwag magkaroon ng insecurity about it pero lumalabas siya. So dun ako nag-start. So ayun, sana tumawid. Kasi ang hirap. Super galing niyo po. Thank you po. Thank you. Thank you so much for that question. Actually, kanina may eksena na binanggit si JC na galing kami ng screening sa Fisher Mall. So, nakita niya yung dulong part ng film. Yung eksena na kausap ko si Von. Tapos lumabas na ako sa ulan. Tapos sabi ni JC sa akin, ganyan na ganyan si Stella sa One. Yung quirkiness niya na tinatanong niya, Sir, bakit asul ang langit? Bakit pink si Pink Panther? Yung gano'n, yung tumitingin-tingin ako sa langit. Tapos ginawa ko siya nung kausap ko si Von. And I think JC thought that was something that I intended to do. So umuo na lang ako. Yeah, I'm that good. But actually, baka quirky lang din talaga ako as a person. No, I think with every character we play, we add a bit of truth. We add a bit of ourselves into these characters. And maybe because Stella is so different from who I am as a person, I had to add more of Bella into Stella. And so you'll see a lot of things when you watch Isang Daang Tula and Isang Daang Awit that you might see that I do in my day-to-day life. So I would... Ang nga pala, nakakapanood niya lang. Jarot. Sorry. Yeah, I had to add so much truth to the first film and the second film for me to believe in Stella because I questioned her so much. I said this a few times, ang hirap mahalin ni Stella, ang hirap niya ipaglaban. But once you say yes to a project and once you say yes to a role, you have to be the first person to defend that character and you have to be the first person to justify her thoughts and her actions. So when I said yes to Isang Daang Tula, I fully committed, even if, like JC, I was also doing Luck at First Sight and My Dear Heart. So segue din. Diba? And ngayon namang Isang Daang Awit, I said yes first because I was looking forward to working with JC and Direk Jason Paul again, and then I found out Kyle would join, so I was excited to see what we could create together. But more than that, I think becoming Stella again is such a joy for me kasi she's so different from me. So the preparation is more internal. It's more accepting that for the next few weeks or next few months, you're gonna be this person again. So yeah, thank you. Hello po. First off, ay dito po sa baba. Dito po. Hello po. OPM Music plays a huge part sa first and second movie po. For the cast po, ano pong gusto niyo na characters po? Thank you. Ako na muna. Basang-basa ako sa... Basang-basa sa ulan, AGs. Makumulan, guys. Ano ba ako? Now this angel has gone away from me in misery. Orange and lemon, seven nose. Hindi niya alam dahil wala siya sa set, pero yung last scene ko, yung hawak ko yung puntod ni Baby Olan, yun yung pinapakinggan ko sa set. Limerence, limerence. Direk? Ano mo? Alayo ng kasing-kasing sa karakter ko, ha?
Ewan ko, love yourself? Sure. Justin? Ay, OPM pala! Oh, sorry guys. Ano bang ma-recommend nyo naman po sa akin? Multo? Oh, sige. Multo. Yun po, siguro, multo. Ulit, multo because ghostwriter. Tama, ay, okay. Ito buong time sa set, kinakanta niya yung multo. Ikaw na lang mag-sample to. Hindi na. Sige, there we go. Yun na yung mga songs. Ever after lang siya kung magkakatuluyan si Fidel tsaka si Stella. But the song tells us no, hindi lang iisa yung daan. Pwede kang maging masaya sa iba pang mga path sa buhay. Yes, beautifully complex. Ayan, maraming salamat po. Alright, another question is from, where, ay, dami ka may bigla. Ayan. Ayan, sige po. Yes? What's your name? Hi po. First of all, congratulations, Sir JC, Kyle, and Bella, and Derek. Sobrang ganda ng movie. I love the isang daang tulana, pero yung tinanong ko sa nakakawin, hindi nila expect na mas lalo ko siyang nagandaan. And ang question ko po is for Clyde. Clyde, kay Kyle and kay Derek. So first kay Derek po, sobrang ganda ng isang daang tula. So, kung gagawin ba yung isang daang awit, is it intended ba since 8 years na? Or parang na-plan lang na gawin siya ng sequel? And ano po yung naging process ko sa pagsusulat nito ng isang daang awit? And also yung question ko kasi, parang more than kasi nung katulad sa isang daang tula. Tingin ko po yung isang daang awit is more than just love story. Sabi niyo ako, kakay pa siya love story lang. Parang it's a story about self and also sa mga songwriters, aspiring songwriters. And kay Clyde, kasi ko, kaano po nagkahirapan working with Bella and since sila nung matagal nagkaroon na sila ng ready before, ito yung bago nila. Thank you po and congratulations. And Vito po para from Vito. Ayan. Ano yung unang question? Yung yung sequel. Well, the idea of having a sequel has always been there siguro as early as 2019. In fact, sa isang parang trade show ng Viva, in-announce na namin na meron isang daang tula para kay Stella 2. Yun na yung working title niya nun. Pero nagka-pandemic, mga ganung bagay, so nawala siya sa plans na gawin. And then finally, nung talagang gin-greenlight na ng mga boss namin na gawin yun na tong sequel ng Stella, doon pa lang talaga ako umupo to contemplate kung saan direction ko ba gustong dalhin yung pelikula. Gusto ko ba siyang maging period film o year 2000s yung setting. So, I realized na mas gusto kong dalhin sila sa present time. Kaya present time yung kwento ng Stella. Tapos, ako, yung direction ng kwento na gusto kong gawin, parang gusto kong i-redeem si Stella. Kasi, ang daming parang bad reputation siya doon sa first movie sa mga tao. Give her a redemption arc. Tapos yung kay Fidel naman, parang, ayun parang inisip ko rin kung, well, technically kasi doon sa first movie, may hint na na-solve yung self-love issues niya, di ba? Si yung sa last scene mo sa isang daang tula, si Sol something. So, basta ganun. Ang gusto ko lang talagang gawin na direction dito sa sequel is parang bigyan ng redemption arc yung dalawa. Without resorting sa, ay, magkakatuluyan sila. Nakatulog. Pero, parang kasi, kapag nagkatuluyan sila, parang masyadong showbiz para sa akin. I wanna add to that kasi nung alala ko we were giving comments to the script, kasi may running theme, I think, ang isang daang tula at isang daang awit. Makulimlim siya. Hindi mo alam kung uulan o titigil yung ulan. So nandun lang lagi yung relationship ni Fidel at ni Stella. Makulimlim lang. So yun yung parang direct makulimlim siya. So ayun.
They made it one of the best experiences I've ever had on set. Not gonna react. No, sobrang na-pressure ako unang pitch sa akin ito. Pinakauna kong sinabi nung pinitch sa akin ito, sabi ko, sigurado ba kayo, Direk? Kasi I didn't think I could do this kind of role. And to be with such an iconic story talaga na isang daang tula para kay Stella. And for me to join in the second part, I just wanted to make sure na mabibigyan ko sila ng justice. Makakasama ako sa love story nila nang hindi ako umeepal. Kahit umeepal talaga si Clyde. But yung pinaka nagustuhan ko sa kanila is never nila pinaramdam sa akin na baguhan lang ako sa pangalawa. Pinaramdam nila sa akin, parte ako ng pelikula. And sobrang nagpapasalamat sa dalawang katabi ko. At syempre kay Direk. There you go. Question ko lang po sa inyong tatlo. Pero kay Clyde muna. Clyde, single din ako! Ako rin. Kay Clyde, ano po yung pinaka-favorite nyong scene sa isang daang awit para kay Stella? Galing ako sa theater, so I love my musicals. So, favorite ko yung... Kasi sa musical, kapag sobrang nararamdaman mo, you break out into a song. And for me, yung scene na kinanta ko sa kanya, ikaw ay simoy sa tuktok ng mundo. Nung kinanta ko na sa kanya yun, kasi parang sobrang na yung emotions, para ako naging musical. Sabi ko, ay, ito na yun. This is my favorite scene. So, I guess, yun din yung malaking turning point ng pelikula sa transitions ng characters. And yeah. So, bago ko ginawa yun, pinag-uusapan namin ni Bella yun. So sabi ko, Caps, ito yung gagawin ko ha. Kakantayin ko sa iyo to.